Yo, 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 guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes, mga Lodi. At grabe ang pinost ni Elon Musk, mga idol. Tinaas niya yung Doge. Ayan ha, so, kaya ba nag-pump yung Doge kahapon, tsaka yung SHIB. Grabe, lumipad yung dalawang coins na yun na iniwan ko. Nakakainis. Ayan ha, pero hindi. Mag-acquire pa tayo niyang Doge at SHIB, mga Lodi. No? So, mahaba-haba pa yung acquiring time natin. Mga Lods, nasa ano pa lang tayo, first quarter pa lang tayo ng taon na to. So, sa tingin ko, mag-start kasi yung pump mga nasa mid na, no? Hanggang bare months, no? Ayan. So, ngayon, hanggang doon sa inaakala natin, pwede pa tayo mag-acquire, no? So, itong mga ganitong ang tawag dito Ghibli. Mga idol, no? Alam niyo yung Ghibli? Tignan niyo. Kung meron kayong Grok, pwede kayong pumunta sa Grok, mga idol. Tapos pwede niyo gawing Ghibli. Mga lods, no? Pwede niyo siyang gawing make it Ghibli, parang gano'n, no? So tingnan natin 'to. Halimbawa ito si Manong. Iano ko lang, screenshot natin. Ayan. Tapos punta tayo sa Grok, mga idol. Paste natin. Para lang sa mga gusto kasi marami na akong picture namin na ginawan to na ganito eh. Ganito yung spelling niya, no? Ghibli. Sabihin nyo lang kay Grok, make it Ghibli. Ayan. Tapos gagawin niya ng ganun. Parang animated na, alam niyo yung mga 90s, 80s na anime. Ganun yung gagawin niya dyan, mga idol, no? So, ayan. Parang si Mr. Clean to, eh. Alam niyo ba si Mr. Clean? Kamukha ni Mr. Clean tuloy. So, parang ganyan yan, mga lods, no? So, ayun yung ginawa niya. No? Pwede nyo gawin din yan sa mga picture nyo. Kung ano man. Pero bibigyan ka niya ng choices. Ito, tignan nyo dito. Medyo makapal yung balbas niya dito. Tsaka bigote dito. Hindi, bibigyan ka niya ng choices. Di ba? Ayan. Or this one. Di ba? So, yung medyo realistic at medyo animatic. Ayan. No, so, ayun yun. Sa tingin ko, eto yung mga uso ngayon to sa X dito sa Twitter. Ginagawa nilang Ghibli yung mga picture nila, mga lods, no? So, ayan, sa mga gusto at hindi pa alam. No? So, ayan, try niyo yung mga picture nyo. So, ayan, mag-update na tayo, mga idol. Pero bago ang lahat, syempre, alam nyo na, like naman ang video natin dyan. Napakalibre lang naman ang like naman yan. Tsaka yung subscribe na yan. Libreng-libre lang yan, mga idol. Natutuwa naman kayo sa ating channel, kaya diba? Sama nyo na. Kung meron kayong, kung wala pa kayong crypto exchange, andyan yung BitGet natin. Mga idol, no? Dito tayo nagtitrade, nagbubodega ng mga coins. At kung gusto niyo mag-aral, meron demo trading dito. Pwede kayong mag-demo trade. Kumbaga, bibigyan kayo dyan ng asset, pero hindi nyo ma-withdraw, demo nga lang. Kumbaga, magpa-practice lang kayo mag-trade. Kung ano yung galaw ng live na chart, ganun din yung galaw dyan sa demo. So, matututo kayo dyan, mga idol, no? So, pwede rin kayo mag-copy trading. Ganun. So, ayan. Mag-i-start na tayo ngayon, mga idol, no? Ayan na. So, ito. Nako, grabe naman si Jim Cramer. So, si Jim Cramer, kilala niyo na to, si Inverse Cramer. Nag-post siya kahapon. GameStop is finally doing my Bitcoin ploy. No? So, ito si Ryan Cohen, isang sikat na player dito sa ating crypto world. Sabi niya, no. Alam niyo naman kasi, di ba, syempre si Jim Cramer, laging baliktad yung sinasabi niya. Mga idol, no? So, hindi natin sure kung ano mangyayari sa GameStop. Pero, sa GameStop ngayon is nag-raise sila ng funds para bumili ng Bitcoin. Ayun yung pagkakaalam ko mga idol no? So, ayan. Breaking! Ito pala. Ito yung GameStop nag-raise sila ng 1.3 billion to purchase Bitcoin. Ayan pala, meron palang news dito, hindi sinabi ni boss, Ayan. Alam niyo naman si boss kumukuha ng aking mga news Inaano ko lang, ni-review and then laban na, record na, ganun lang. Di ba? Mabilisan lang.
So ito yon, mga idol, no, 1.3 nag-raise sila. Dahil nag-raise sila, syempre biglang pinost sila ni Jim Cramer. Alam nyo, sa mga company, sa mga investor, ayaw na ayaw nilang pinopost o binabanggit ni Jim Cramer kung ano man yung sasabihin niya. Dahil puro baliktad ang mangyayari. Buti sana ang sabihin niya masama, ganun. Para maging bullish. Ganun yan eh, mga lods eh. Ito naman. Kasi ni-news natin to kahapon, no. Hindi ako siguro galit itong tao na to kay BitBoy, no. Pero ako parang tsaka marami rin nagsasabi sa comment section ko eh. Hindi, tama lang sa kanya, scammer rin si BitBoy. So basahin natin tong sinabi dito ni CR1337, ha. If you feel bad, kasi ako syempre kahit papaano mga idol, malay nyo may dinadanas na stress to eh. No, si BitBoy eh, no. If you feel bad for BitBoy, don't. No, wag daw kayo mag-feel bad sa kanya, no? He had this a long time coming. He is a grifter who profited from pump and dumps that he initiated, di ba? So, ayun daw, nagpa-profit daw siya sa mga ganung galawan niya. Running undisclosed ads for scam projects, stole content from others for commercial purposes. Attack people who called him out. He deserved that. He lost everything he had, including his wife and children, just to end up a crushed drug addict in a federal prison. So grabe, galit na galit si Idol, no? Pero syempre, masama kasi yung matuwa ka sa mga bagay na ikinasasama ng ibang tao or dinadanas ng masama, tapos natutuwa ka, di ba? Medyo bad yun. Mga idol, no? So, meron naman dito, ito, follow-up niya. Never forget how BitBoy called this woman a child molester after she confront him with legit evidence from, SAC, regarding his paid shields and PNDs. If karma exists, it looks grim for certain people. So, grabe. Hoy, grabe, dami niyang katibayan. Talagang parang galit siya kay BitBoy. Although wala naman tayong pakialam dito. Pero syempre kasi isang malaking player din to sa mundo ng crypto, lalo na nung dati nag-umpisa pa lang ako 2021, 2022. BitBoy Crypto, sikat yan. Mga idol, lisensya mga pinapanood ko dati, kinukuhanan ko din ng news yan. Pero nung nagkaroon na siya ng mga issue, syempre nakikita ko na yung isang beses ko lang nakita siya na nagulat ako nung nagalit siya yung sinagawan niya sila Sam Bankman-Fried. Although nagkatotoo naman yung sinabi niya kasi nakulong nga si 'di ba, si SBF. 'Di ba? Kumbaga parang sila kasi sila yung mga nandiyan eh. Alam nila yung mga nangyayari. Sila yung mga main isa sila sa mga main character. So, maraming galit, marami ring natutuwa sa kanya. Ako wala akong pakialam sa kanya. Pero syempre, news natin to, kailangan nating mag-content. Pero syempre, ang sa akin kasi dito, masama naman yung matuwa ka sa, kumbaga, nagiging kasamaang palad ng iba. Ganon, di ba? Pero kung deserve niya yan, di pagbayaran niya na lang. Ganon na lang yun, mga lods, no? Sayang, naantay pa naman natin yung mga chismax natin. Sabi niya, i-destroy niya yung mga content creator, di ba? So, ayun, kakampihan ko pa naman sana si George, idol ko si George, Marami rin galit kay George, no? Kasi bullish kasi si George, Parang ako yun, bihira maging bearish yun. Laging bullish yung mga sinasabi nun, mga idol. Pero syempre, may sarili ka namang isip, di ba? Alam mo din yun dapat. Ito na tayo. So, natatandaan nyo ng mga nakaraan, nag-usap tungkol sa tariff, mga lodi, kaya nga siguro nag-drop yung market, Kaya siguro nag-drop yung market, mga lodi, dahil dun, no? Pero, ngayon, sabi dito ng Vietnam, mukhang kinabahan yung Vietnam, mga idol. Vietnam to cut tariff on US products including cars and gas to avoid President Trump's reciprocal tariff. So, ayan Kumbaga, they folded nga. Kumbaga, sumuko yung Vietnam. Nako. Isa na. May one down, sabi ni Trump. Tapos, ito maganda yung news na to para sa akin. Pero sa kanila lang to. Hindi tayo maapektuhan nito. If you get a loan to buy a car made in the US, you can deduct interest payment from income tax.
Ayun yun, mga Lodi. Sana all, di ba? Kaya lang kasi wala naman tayo made in Philippines na car eh. Sabi dito, we're going to have a lot of people making a lot of cars. So, sabi, no? So, siguro gagawa sila ngayon ng mga ano ba yung mga US based na na car company. US based car company. Uy, ano ba yung mga yan, mga idol? Ito pala daw, mali ako. Ayan. Oh, ito. Ay, hindi. Ford. Oh, yung Ford, medyo alam natin yung Ford, mga idol, no? Including General Motors, yung GM. Ayan, yung Ford Company and ano to? Stellantis, Fiat, Chrysler Automobiles. Ito na yung big 3. O, onti lang din. Tesla. O, ayan, Tesla. Rivian, tsaka Lucid Motors. So, ayan daw yung mga, syempre, yung iba, gusto rin ng mga, yung Toyota kasi, mga idol, kahit na ganun-ganun yung Toyota, mga Lodi, siya, matibay. Matibay siya and matipid sa gas, ganyan, no? So, maganda rin kasi yung mga yon. So, pero yung mga tao sa US, kung hindi sila bibili ng mga tawag dito, US based car, mga idol, hindi nila to matatamasa, kumbaga. Wait lang, mga idol, may kumakahuli kasi. Tao sa labas eh. Ayan. Sabi dito, we're trying to get approved if we can. If you borrow money to buy a car, you're allowed to deduct interest payments for purposes of income tax. But only if the car is made in America, no? So, syempre may mga yun eh, yung interest ng, di ba kunyari paghulugan? If the car is made in America, you get a loan, you can deduct the interest. That's a big saving. Oh, ayan mga idol, no? So, makakatipid nga nun, nga naman. Kaya lang kasi, ang dito, dapat American car. Mga idol, yung bibilin mo, tulad nga ng Ford, Tesla, Stellantis. Siyempre, iba naman kasi, hindi naman ganyan yung trip na nasasakyan, di ba? So, yun nga lang. Pero mas makakatipid ka kung gusto mo. Ganyan lang yun. So, good news yan para sa kanila. And sabi dito mga Lodi, Trump says he may reduce China tariff to help close a TikTok deal. O, ayan, no? So, ayun na naman yung TikTok. Kala ko bibili na ni Trump tong TikTok eh. Di ba? Kasi kung hindi nga daw bibili ni Trump yung TikTok, ni Trump tuloy, ni Elon. Kung hindi mabibili ni Elon yung TikTok, si Mr. Beast daw bibili. Di ba? Natatandaan niyo yun, yung binalita natin. Si Mr. Beast yung bibili ng TikTok. So, ito na. Punta na tayo sa ating crypto news. So, ayan Justin Cardano, ADA founder Charles Hoskinson as Donald Trump Jr. So, ito si Donald Trump Jr., no? Mukha ni Ryan Reynolds. Si Deadpool, yung may bigote si Deadpool, ganyan yung tsura eh. Why he entered crypto? So, tinanong ni Charles Hoskinson si Trump Jr. why he entered crypto. He says, blockchain is the answer to efficiency, debunking, and discrimination in ordinary financial markets. I think it's the future of America's financial system, no? So, syempre, kapag alam nyo kasi, yung mga ganitong interview, parang nakikita lang natin na talagang kumbaga kasi dati ayaw ng government sa crypto, di ba? Pero ngayon nakikita nyo naman talagang ina-adapt na ultimo mga personalities na nakatulad nito ni Trump Jr., mismong presidente. So, tanggap na yung crypto ngayon, mga Lodi, no? So, talagang nag-switch na, nagbago na. Mga idol, kaya nga sabi nila, kung wala kang invest na crypto ngayong taon na to, ewan ko na lang sa'yo. Sabi nila. Di ba? Kasi ngayon yung tamang panahon para mag-invest sa crypto. Kasi kunyari, umabot na ng 2030. O kaya 2035, sasabihin sa'yo ng mga anak mo, pa, di ba, asang ka nung 2024, 2025?
Di ba may crypto na nun? Hindi mo alam yun. Kung nag-invest ka dun, mayaman na sana tayo. Gaganon yung mga anak mo nun, no? Kasi ikaw malungkot ka. Hindi, babasketball ako Hindi ko alam yun eh. Nanonood. Alam ko, tamang ML lang ako nun eh. Ganun ka ngayon, no? So, so ngayon makita natin na talagang sobrang solid na ng crypto, no? Talagang mini-mainstream media na nga yan eh. So ito naman. This is how ISO compliant digital asset will integrate into ISO. Message to transfer value within the traditional financial system. Explained coincidentally by Impel CEO Troy Wood. Listen closely to grasp the value of proposition of ISO compliant cryptocurrency. So check natin to mga idol kasi importante ito. Lalong-lalo na sa mga na may hold na mga ISO compliant na coins. So it could be any of the top banks in the world if they so choose. In the medium level banks, any startup banks, any neo banks, any corporates. So in a way, corporates could indeed be their own bank in a way. It might be a little controversial, but they could have their own digital asset wallet. They could use Impel's ISO API, tie into their back-end accounting systems, push the data when they want to make a payment, push the data from their back-end systems into Impel's API, a robust data format, attach digital assets from their own custody wallet, send the assets through the financial message to the receiving party, and that financial messages also tie into the receiving party's back-end system, to their accounting system, and into their wallet. So you really have instant settlement peer-to-peer in a decentralized manner that almost anyone can take advantage of. So it could be... so ito mga idol, no, marami nagsasabi, ngayong cycle daw na to, ang papalo o lilipad is yung mga utility-based coins tulad ng mga ISO compliant na mga coins tulad ng Cardano, XLM, HBAR, Algo, XDC, Quant. Ayan, yung mga nasa ISO. Tsaka yung mga iba pang utility. Siyempre, XRP, di ba? Ang mga utility coins, no? Yung mga ISO compliant, isa tong mga yan. So, kung ikaw, mag-i-invest ka ngayon, sabi nila sabi nila na mas maganda na wag ka muna sabi nila sa mga meme coins kasi pag nilabas na yung rules, yung regulation tungkol sa law sa crypto, mga lodi, marami ng mga meme coins yung talagang mawawala daw. 'Di ba? So kung meron kang mga meme coins na wala talagang silbi, mas magandang ilipat mo na siya sa mga utility-based coins. Kasi ito daw yung hataw ngayon. Daw mga idol, do your own research. I'm not a financial advisor. Diba kasi ako nga, bibili ako ng meme coins Bibili ako ng Doge tsaka SHIB ulit, no? Ayun yung akin, no? Kasi binenta ko sila ng nakaraan. So ngayon, ayun yung plano ko. So ito, goods na goods, mga idol, no? At ito naman, XRP family is March 27, the date predicted by Bearable Guy. So ngayon, 27 ngayon. Pero sa US, ano pa lang, alas 2 pa lang ng hapon ng 26, no? So meron pang ilang oras, 10 hours pa bago mag 27 sa kanila, pero madaling araw 'yun. So malamang bukas to. 'Di ba? Kasi bukas nga ng March 27, uupo na si Paul Atkins. Sa inyong pagkakaalam natin si Paul Atkins, tapos magkakaroon na ng botohan kung talagang ito na, pakinggan na nga muna natin to. The SEC refunds Ripple's $50 million in this episode of Crypto News in a Flash. The $1.5 trillion was added to the market yesterday. Trump's Truth Social and Crypto.com partnered for 3 ETFs, a Bitcoin, Ethereum, and then a basket with Bitcoin, Ethereum, Solana, and Crypto.com's Crowcoin, as well as XRP. Crowcoin's been up almost 40% since the announcement yesterday, so if you're holding Crow, you're definitely seeing some benefits right now. Nagpump yung Kronos, mga idol Japanese real estate giant Open House is now accepting Doge, Solana, and XRP for payments. Trump said he may give a lot of countries breaks on tariffs. In the 27th of this month, looks like a busy day. Paul Atkins is doing his nomination review for the SEC chair position. The SEC has another Sunshine Act closed-door meeting, but they've been having a lot of those lately. And there's a celestial event happening this week. A star is exploding that should be visible in the day on the 27th, which is very interesting because if you guys remember the Bearable Guy 123 riddle, he had March 13th marked off on the calendar. And this month, that was a lunar eclipse. And if you look at the picture, it shows the XRP rocket taking off into the sky towards the moon with what could look like an exploding star.
The Bearable Guy 123 puzzles are really fun to decipher. I highly recommend checking them out. And the SEC refunds Ripple $50 million of the $125 million fine that they originally paid. The SEC will also ask the court to lift their injunction against Ripple, which is amazing because that injunction prevented Ripple from selling to institutions at all. So this is progress. Pro Crypto Administration is taking us all to the moon. Wealth, love, and authenticity to you all. So, yun, mga idol, no? So, importante yung araw ng 27. Marami nagsasabi niyan, mga lods, no? Pro XRP lawyer Fred Rispoli says, at most we are 60 days out from this being 100% formally, legally, and spectacularly over. Sabi niya, the case will end legally within 2 months. So, April, May, June, July, no? So, sa pasukan. Updated SEC versus Ripple timeline. Within the announcement by Alderoty, you better believe the framework has been drawn up already. So marami na nag-announce. Sinannounce na ni Brad Garlinghouse, nag-post na si Alderoty, tumigil na yung abogado nila na isa na. So, sige, kita-kits na lang tayo, hindi na muna ako mag-i-ex. Di ba sabi niya? Now we wait on a vote by SEC Commission less than 30 days. Then we wait on filing by SEC to lift injunction which will be unopposed by Ripple. Judge Torres will sign up on it less than 30 days then from motion filing. At most, we are 60 days out from this being 100% formally, legally, and spectacularly over. So, ano na yon? Sagad na yon. Sagad na yung 60 days, mga idol, no? Pero pwede ring mabilis lang. Halimbawa, nagbiglang bukas, nagbotohan na agad sila, no? So, yung sa SEC Commission, di tapos na agad. And then, pagkatapos nung, yung filing na yon, eto naman, si Judge Torres naman, no? Magsasign na siya within 30 days din. Pero kung hindi niya rin tapusin yung 30 days, edi tapos na siya, 'di ba? Kumbaga max na max lang natin yung 60 days, 'di ba? So, napakalupit niyan. At alam niyo, kahit ano naman mangyari, kahit ano namang news talaga yung mga sa atin, goods na goods tayo. Bumaba man yan, goods tayo, bibili tayo. Tumaas man yan, titignan lang natin kasi hindi pa naman tayo mag-take profit, 'di ba? So, ganun lang yan. At least, ito. Ang ganda nito, mga lodi, no? Kasi nga, ito yung parang comment to sa post ni Stuart Alderoty. In tribute to BlackBerry, ayan, something, and the entire XRP Army, family, and Ripple community, please allow me to speak on your behalf in asking Gary Gensler, siyempre yung pinakamortal nilang kaaway, his handlers, and SEC government psychopaths to please kiss our collective asses, no? Sabi niya ganyan. And you too, said si Senator Warren to, ayan, no? The XRP family world and truth wins, no? So, ayan, mga idol, no? So, parang nag-celebrate sila dito. Nakasama si Brad Garlinghouse at si Lenny Kravitz. Si Lenny Kravitz. Si Lenny Kravitz ba yan? Hindi ba kilala niyo ba si Lenny Kravitz, mga idol? Dahil ako lang tumatawa eh. Oh, ayan, oh. Ayan yan, oh, si Lenny Kravitz. So, yung kumanta ng All of my life, where have you been? I wonder if I ever see you again. Anak niya yun, yung si Zoe Kravitz, sikat na artista din yan eh. No? So, kala ko si Lenny Kravitz yun, ha? Asan yan? Ayun, mahilig magganyan si Lenny Kravitz sa napanood niyo yung Mockingjay ng tawag dito, Hunger Games. Siya yung designer doon, si Lenny Kravitz yun, mga idol. Hunger Games. Yung buhok niya kasi doon eh. Ito lang nyo. Ayan, oh, di ba ganyan yung buhok niya doon? Oh, ayan, oh. Si Lenny Kravitz, oh. Oh. Ayan, oh, di ba? Kamukha niya. Kamukha niya yun nandito. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, okay yan. Tapos, ito, yung Cronos, di ba, yung Crypto.com, di ba, nag-pump siya. Kasi mayroong partnership si Trump sa Cronos, something like that, di ba? Ngayon, kasi sa NFT, sa ata yun eh. Yung mismong ano ba to? CEO ng Cronos, mga lodi, si Chris Marsalek explain how
XRP ETF will attract 8 billion of inflows in 2026. Will BlackRock file for an XRP ETF in 2025? Who knows? Sabing ganun, ha? Alam nyo mga idol kung bakit sa tingin ko hindi pa nagpa-file yung BlackRock ng XRP ETF? Kasi iniiwasan nila mag-pump yung XRP. So nagbabay pa sila sa background. Mga Lodi, no? Di natin alam sa mga ganitong presyo bumibili ng XRP yung BlackRock. Kasi once na in-announce na nila yan na magkakaroon sila ng mag-apply sila ng BlackRock spot ETF, for sure baka mag-pump yung XRP, magmamahal, 'di ba? So hangga't kaya nilang bumili muna ng bumili, hindi nila i-announce yan mga Lodi. Pero sigurado ako na mag-a-apply ng ano yan, XRP ETF yan. 17 na yung nag-apply ng XRP ETF ng ano na sa XRP mga idol ng ETF. 17 na. 'Di ba? Ilan ba sa BTC? Hindi natin kino-compare. No? Love natin yung mga Bitcoin lovers natin. Swift, Ripple. Ito naman partnership are keys. XRP partnership sa Swift, tapos XRP partnership sa Visa, no? So ayan na yan, nakalatag na yung kanilang mga rails diyan sa bago mandarang trend. Sabi dito ni Amelia, Martin Watkins will be a speaker at Ripple London Policy Summit by Montes Group on April 1. Nako, ano to? April Fools? April 1 daw Notice the logo of Montes Group, probably nothing. So ito, alam niyo naman yan sa kay Bearable Guy, di ba? Yung mga pinapa-decode niya. So parehas ng parang tatlong bundok din, kumbaga. Tatlong bundok din. Kumbaga naka-setup na mga idol. Talagang ito na yung ito na yung oras ng changes. Anong init. Ito na yung pagbabago, no? Panahon ng pagbabago kaya naglalabasan na yung mga yan. Mga idol. Kaya kailangan nakakapit kayo, mga idol. Baka maiwan kayo. Nako. So, hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP, pero ina-advise ko lang na sa portfolio nyo, dapat meron kayong XRP, mga idol. Not a financial advice, ha. No, maglagay kayo kahit magkano gusto nyo. At least meron, di ba? O, ayan. Kita nyo nga itong mga whales na to. Whales are scooping. A whale bought $6.7 million. Hindi. 6.7 million XRP. Naku, hindi dollars, mga idol. 6.7 million XRP from Upbit Exchange. Grabe naman yun. 6.7 million XRP. Ano magkano yun? Natin. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Magkano to? 1, 2, 3. 1, 2, 3. $500 million, mga idol, no? $500 million. Grabe yan, Ganun-ganun lang bumili ng scoop, mga lods. Ito naman. Extended target of $44. Investing and trading in crypto is a multidimensional game. Get used to it, sabi niya. Choose your target wisely. So, conservative daw, pwedeng umabot. Conservative pa to, mga lods, kumbaga parang, sige na nga, baka umabot ng ganyan niya. For sure, aabot ng mga $15 dollars. Normal measurement nila, $22. Extended, siguro itong extended, bullish ka na dito. Extended measurement mo, $44 na. No? So, pero siya, ang personal target niya raw is $27, no? Ako nga, sabi ko nga sa inyo, 11 to, 11 to 30, yan. Masaya na ako dyan. Take profits. It's a wise to start taking profits rather than waiting for a single peak. Remember, no one has ever lost money by securing profits. So, ayan, stay steady and strong, together we rise. No, magiging together, magiging kanin daw tayo. Magiging bigas pala. So 44 extended measure Kasi andito daw tayo ngayon mga lods ito yan So kung ito daw yan, ito yan. So kung susukatin mo yung yellow, ayan, ganito siya kataas. Aabot siya ng 44.
mga idol, no? Malaki na yan, pakin. Pwede na akong mag-stake na lang yan. Tahimik na lang tayo, ganun, sa buhay. XRP just hit a turning point in Europe. 21 share has rolled. Our new crypto ETPs on Nasdaq Stockholm and XRP is front and center. This isn't just another listing. It's a major push to bring compliant digital asset to everyday investor across Sweden, Switzerland, and beyond. No? So, sino ang nagsalita na yun? No? Si Buzz Lightyear. We're talking full transparency, regulated access, and XRP leading the charge on cross-border payment. Naku, may malupit tayong mamaya sa cross-border payment na yan. With over 7.5 billion in AUM, 21 share is now building serious bridge between TradFi and DeFi. This is the moment institutions have been waiting for. Are we about to witness XRP become Europe's top crypto asset? Tandaan nyo mga idol 95% ng kliyente o customer ng XRP o ng Ripple is wala sa US mga idol, no? Kasi nga global sila, no? Kumbaga mas marami sila all over the world kaysa mag-focus sa US. Mga idol, ganun yan, no? May laman nyo pa yan. The US Crypto Task Force has just announced that they will host 4 more crypto round tables. Date will be April 11, April 25. Usually, lagi na silang nagkakaroon ng mga closed door meeting ngayon, mga idol, napapansin natin. No? Pero ngayon, meron silang closed door meeting ulit. Sa April 11, between BlackRock and Hard Place Tailoring Regulation for Crypto Trading. Nako. Sa 25 naman, Know Your Custodian. So, ayan naman, sa May 12, Tokenization Moving Assets On-Chain. So, mukhang malupit tong May 12 ba. June 6 naman, DeFi and the American Spirit. So, ayan, mga lods, no? Ripple CEO Brad Garlinghouse expects an XRP ETF launch in the second half of 2025 mga idol, no? So sabi ko sa inyo, nasa first quarter pa lang tayo ng 2025, no? January, February, March. Pag nag-April na, yun na yan. Tig 3 months lang, di ba? Hindi man tig 4 months ba? Ayan. So, marami kasi nagsasabi, hindi pa yan. Kasi ako nga sabi ko nga sa inyo 2 months, maximum 60 days. 2 months yung para talagang mawala na yung kaso ng SEC, talagang malinis na, wala nang tinga, wala na yung 1%, talagang yung 100% na. Hindi na 99.99%. 100% na 60 days na nga lang yung binibilang nun, di ba? 2 months lang yun. So, nasa second half na talaga aabutin yan, no? Second half ng second quarter ng 2025. Malamang, talagang magsi-approve niya yung mga ETF niya. Kaya ngayon pa lang, nag-iipon na tayo ng XRP. Kasi pag yung mga yan na-approve. Di ba? Ito naman. Tukol naman to sa mga bagay kung gaano kadami daw ba yung dapat mong mahawakang XRP. Ako kahit naman kung ano yung kaya mo, ganun lang naman sa akin yan, mga lods Kasi kung meron ka daw 2,500 na XRP, kasama ka na sa 10%, no? Na may XRP sa mundo. Mga lodi, no? Nakasama ka na sa 10% lang, ay 2,500 lang, kasama ka na sa 10% ng mga tao sa mundo na may hawak na XRP. No? Kung meron ka namang 9,000, nasa 5% ka na. At syempre, kung meron kang 5 million, ikaw ni 0.01, no? Grabe. 620 lang kayo dyan, no? Pwede na kayo EB. Pwede na kayo mag-EB pag may mga ganyan kayo. So, 2,500 daw minimum nila dyan. No? Kailangan mo, nasa 10% ka, mga lods. No? Ngayon, kung naniniwala ka sa XRP, sa akin, no? Maganda maging goal mo to, no? Makasama ka sa 10% or sa 5%. Malaki na yan, 5%. Grabe, million na yan. Mga loads, no? Pag nasa 5% ka na. Kasi yung 2,500 data, magkano ba yung 2,500? Tignan natin para malaman natin. No? 340,000 mga lodi. No? Pag meron kang 2,500 na XRP, mga loads. No? Ayan.
So, kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba mag-invest ng 300,000 sa XRP at makita nyong nababawasan ng mga 100,000 pag bumabagsak at pag tumataas 400,000? Danas ko na yan. Hindi ko na nga pinapansin yan. Magkaganyan mga idol No? So, ayun daw yan. Tapos ito yung pinakamatinding news natin mga idol. No? Breaking news. BRICS is considering new cross-border payment system mga idol. Patay na. Sabi ko lang sa inyo mga Lodi, 90% ng mga kliyente ng Ripple is outside US. Mga idol, no? Yung mga bangko, no, sa iba't ibang parte ng mundo, no? So, syempre pag sinabing cross-border payment, sino ba yung pinakamagandang technology? Mga idol, pinakamabilis, pinakamura, kahindik-hindik at kagilagilalas na transaction. Siyempre, yung BRICS pipiliin yung GCash. O, GCash na lang piliin nyo. Bahala kayo dyan. Hindi. Siyempre, di ba? So, marami nga dito nga sa comment section yan, XRP. Di ba? So, Ripple. Basta yun na yan, mga Lodi. Antindi, di ba? So, BRICS yan, ha? Alam niyo naman yung BRICS, di ba? Bougainvillea. Taga dito lang pala sa street namin. Hindi, yan? Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Pero, hindi lang yan yung mga bansa na yan, mga idol, no? Marami nang nag-apply dyan, nakasama na sila sa BRICS. Ito palang mga idol, yung IC. Yung IC, alam nyo ba yung IC niya? India at China. Yung population pa lang ng dalawa na yan, mga Lodi. Kaya nang tapatan yung population ng mga 100 bansa. Di ba? Sa dami nila. Mga Lods. At isipin nyo, gagamit sila ng payment system ng Ripple. So, hindi pa nila sinasabi na Ripple yan. Nanguhula lang ako, mga idol. No? Siyempre, hindi naman tayo sure dyan. Malay mo, hindi yan yung gamitin nila. Gamitin nila, ano nga? Paymaya o something, di ba? Hindi natin sure. Basta kasi pag alam kong cross-border payment, matik na agad naisip ko kung ano yun na yun ha. Kung mali ako, di mali ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, do your own research mga idol di ba? So ito na. For those asking about BTC, wait lang. Okay na? Eto, okay na, ano to? Sang-ayon ako dito sa sinabi dito ni Remy, mga Lodi, no? BTC is a national treasure and always will be. Yan sang-ayon ako dyan. Pangarap kong bumili ng BTC talaga. Ngayong next cycle, bibili ako niyan, promise. Now, BTC is a national treasure and always will be. It's not going anywhere. But we lose the number 1 spot to XRP sooner or later, mga idol, no? The return on investment on BTC won't be good unless you buy and hold forever to pass it down. So, ganun talaga yung purpose niya. Di ba? Store of value. XRP will bring you generational wealth in this run. And after the crash, kunyari, nag-bear market, no? If it ever happens, which I think it will, no? Talaga namang nagka-crash yan, mga idol, no? Bull and bear, hindi na naman mawawala. No, laging merong ganyan. Pwede lang magbago yan kung gaano kalaki yung percent na ibababa, 'di ba? At gaano kalaki yung percent na itataas. XRP at $2.5 right now should be illegal, no? It will be worth 1,000 and never come back down in price because it can't come back down. Ito yung reason kung bakit once na tumaas yung XRP, ito yung reason kung bakit hindi siya dapat bababa, no? Ito daw yung reason. That will be defeat the purpose of the new financial system. The system can get disrupted. It has to keep running smooth for the next 100 years or so. So, ayun yun, no?
Kaya ba sabi nga ni David Schwartz, no, hindi pwedeng mababa yung presyo ng XRP pag nagko-cross border payment, ginagamit na siya. No, it defeats the purpose. O, di ba? Parang ganun nga eh. Di ba? So, the system can't get disrupted. It has to keep running smooth for the next 100 years and so. Let me give you an example. Ayan. BTC is the classic car in your garage. You don't drive it and nobody is allowed near it. Kumbaga, talagang collection mo na siya or mahal mo na siya. Meron siyang sentimental valuable player. You go into the garage just to look at it and are happy knowing you have it, no? So parang collection mo nga, 'di ba? O kaya ano siya, ako example ko siya sa isda, sa aquarium. Anong tawag doon? Arwana. Di ba pag ganun yun, na masaya ka na, makita mo lang yung isda mo, titignan mo lang ng ganun, tapos okay na, happy na ako, mas papakainin mo lang ng konti, ayan, happy na ako dyan, ganun. Ngayon daw yan ha, kumbaga, isa siyang malupit na collection, yun nga, parang gold. XRP is the workhorse, the 500k mile on the odometer track that goes through everything. Reliable and runs as you just bought it, no? Kumbaga nung binili mo siya, talagang yun, nagtatrabaho na siya, walang tigil. It's for everyday use and that's what it was intended for. Yun daw yun mga lodi, no? Hope it helps, no? So, napaka-importante pa rin talaga ng Bitcoin mga lodi. Isipin niyo yun, talagang para siyang gold. Digital gold nga siya eh. 'Di ba? Yung gold naman tsaka pera, pag pinagano mo parang 'di ba, pag-aagawan pa rin talaga yung gold eh, 'di ba? So, ganun pa rin 'yan. Kumbaga solid pa rin. Pero yung XRP talaga, yung utility niya kasi talaga yung binabayaran doon mga idol, no. Talagang matindi yung ginagawa niya. Nagso-solve siya ng problem, no, globally, mga idol. So, yun nga. Sabi nga dito, XRP will bring you generational wealth in this run and after the crash, no, sabi niya, it will be worth 1,000 and never come back down in price because it can't come back down. So, hindi nga daw siya dapat bumaba, mga lodi, no? So, ayun. Grabe yung mga news natin ngayon, matindi, mga idol, no? So, tanggalin muna natin yung mga bonus dyan. Eto, so, ikukwento ko lang sa inyo. So, ito yung aking asset dito sa BitGet kasi humugot ako nung nakaraan, di ba, nasa 70 na to, humugot ako ng 35 ata noon. So ngayon naging 57 na siya ulit. Pero lahat siya nakalagay siya sa XRP ko. So kung susumahin natin to, ang kailangan ko lang talaga dito na XRP mga idol is 225, no? Para makompleto yung bilang ng XRP na gusto ko. Kasi yung iba nasa Trezor eh. So 225. So ngayon meron akong 427 pala. 27 minus yung kailangan ko 225. So meron akong sobrang 202 na XRP, no? Pakita ko sa inyo. So meron tayong 202, magkano yung 202? 27,000. So gusto ko sana maging kasi halos 30k yung 225 eh. Gagawin ko itong maging 30,000. Once na maging 30,000 siya, kukunin ko na siya dito sa XRP and then yung 30,000 ay i-divide ko siya ng tatlo. Bibili tayo ng 3 token ulit ng coins o ng crypto, no? 3 token. Tayin natin baka next day o next week, no? Sa Monday. Ano ba ngayon? Huwebes, baka sa weekends. Anti-trade tayo ngayon tsaka bukas. No, so kailangan manalo tayo. Pag nanalo tayo ng malupit agad, di pwede nating baguhin agad. Kunin natin, tas bili tayo, no. Pinag-isipan ko yung mga gusto ko talagang bilhin ngayon, ibalik ko yung Doge ko tsaka yung SHIB ko, no. Although kung pipili kasi ako sa mga ISO compliant na coins, syempre XRP na yung number 1 doon. Meron ako XRP. Kumbaga yung mga the best doon sa ISO compliant na coins, meron na ako. Ito yung pinaka the best doon na coins. Sa tingin ko lang XRP. So, once na pumamp man lahat ng mga ISO compliant na coins, kasama na yung XRP ko. So, ngayon, bibili ako ng coins na sa tingin ko magkakaroon ng himala, no? Which is yung Doge tsaka yung Shiba. Yun yung sa tingin ko na magkakaroon ng himala eh. Pero kung meron kayong alam na coins na pwedeng maghimala,
No, alam ko na yung sasabihin ni Iba dyan, Pi Network. Pero pwede rin naman yung Pi. No, kasi sabi ko nga, 3 yung bibiling ko Doge, SHIB Tsaka isa pa. No, tigta 10K. Tapos yun na yung i-DCA ko every trade ko. No, dadagdagan na lang natin ang dadagdagan. No, pero sa ngayon, nandito muna siya sa ating XRP. Na sana, ano na siya, pumalo kasi yung baba na XRP, mga Lodi. No, kumbaga, sayang nga kahapon, nasa 30K na, hindi ko pa nilabas eh. Nung nag 2.5, pero okay lang yan. No? So, ayun na. Ayun lang yung ano natin. Dito, sinare ko lang sa inyo yung plano ko dito sa BitGet, no? Sa BitGet ko na mga account, no? 225 lang yung kailangan ko dyan sa XRP para makompleto yung aking numbers ng XRP na gusto ko, no? Yung nasa Trezor kasi kulang eh. Kung sumakto yun, wala na akong XRP dito. Doon na, ibang coins na mga bibiling ko. Doon na lang yung XRP sa Trezor. Kaya lang, kinulang pa. So, kailangan nating magdagdag doon, mga loads. No? So, ayun. Ayun yung ano natin. Haba na natin. 45 minutes na tayo, mga idol. Shoutout na lang na mabilis sa inyo, ha. Si King Shangsheng, ayan, shoutout sa'yo. Patato na XRP. Si Mark, ayun ang lungkot nung nagpump konti. SHIB, ayan. Ba't nawala ka na rin, SHIB? Si Degsen, shoutout sa'yo. Si Miko Benitez. Alam niyo ba kung ba't ako inuubo ngayon? Kasi, hindi na, ngayon kasi tinatry kong hindi mag-rise. Ang ginagawa ko, nagsishake ako ng mga fruits. Melon, tawag dito, cucumber, tsaka lemon. Tapos, inaano ko lang siya, sinishake ko and then nilalagyan ko ng yelo. Kasi gusto ko malamig yun, hindi malamig eh. Kaya yan, pag gumaano ako, inuubo ko lagi. Kasi, di na ako nag-rice. Ulam na lang, tsaka yung shake. So, yun lang ginagawa ko, kaya medyo laging may... Ngayon yun ngayon. Simula nung nakaraang araw pala. Yan, si Miko. Salamat sa iyo, Miko Benitez, ha. Si MG Gaming, shoutout sa iyo. Si Riyad. Masyado ka nag-focus sa XRP. Pinangaralan ako nito ni Idol. Nabasa ko to eh. Okay lang. Salamat na lang sa iyo. Nathaniel, shoutout sa iyo. Si Tom Tokmol Bonjak. Anong tawag dito? Ulo mo sa kaka-XRP mo. Galit na si Tokmol, ha. 21K per XRP ka dyan. Ano natin to, screenshot natin. Ayan. Yung mga ganyan, iniipon natin yan. No? Hindi ko naman sinabing aabot ng ganun yun. Pero pag pumalo yan, mga Lodi, at naging, ano tayo dyan, paldo tayo dyan, babasahin kita sa mga susunod na buwan. Sige, shoutout sa'yo. Gigaster, shoutout sa'yo. Ayan. Sige, ayan. Ano daw? Imposible pa sa ngayon yung 21K na XRP. Sa ngayon, sino ba? Alam, maraming prediction na nilalabas, mga idol. Pero hindi ibig sabihin na mangyayari talaga yon, di ba? Sinasabi lang, ayun, gusto nyo, huwag na natin news. Okay lang yan, mukhang wala kayong mga XRP. Okay lang yan. Junel Nael, shoutout sa'yo. Kung papasok man ng SWIFT, panigurado XRP ETF stable coin, yan babagsak, kaya hindi yan directly papampang price. Alam mo, Jay-Z, kung pinag-aralan mo yung Ripple at XRP, hindi ko na i-explain sa'yo. Pag-aralan mo na lang. Malamang, di ba? Pero bawat transaction ng RLUSDT, nagbe-burn ng XRP yun. Sure bull na yan, mga load. Sweep operation ended November 22, 2025. Ayan. Si Mark, Joseph Berdin, always yan, Romualdo. Masama dyan, pag bumagsak ng todo, April, pag umangat sila, hindi na sila babalikan yung mataas presyo nila. Sige. Yung mga sinasabi nyo kasi, yung mga naisip natin, hula-hula lang din naman yan. Hindi naman mangyayari yan eh. Diba? Hindi naman saktong ganyan yung mangyayari. May chance na mangyayari, pero maliit lang siguro. Diba? Market cap is only in crypto exchange, but ETF there is trillion of dollars. So ayan, sabi ni Francis, si Wokusi. Ito, tama yan.
Lods, mga nag-all-in ka na. Medyo nag-all-in lang, no? Kinumpleto ko lang, pero ngayon, diverse. Diverse. Jenny Benaventura, si Armando. Baka HBAR maging partner. Okay din yan, mga Lods, no? Wala namang problema dyan. Ayan, DCA lang mga idol sa XRP. Kasi kung yung sinasabi nyo na baka XRP maging... Ito ano lang, maging ano lang, common sense lang mga idol. Nakikita niyo si Brad Garlinghouse, 'di ba? Every day nagpapa-interview kasama si ganito, kasama yung CEO ng ganyan, kasama yung CEO ng ganito. Tapos nag-meeting kasama si Trump. Tapos yung partner siya ng Bank of America. Kasi kung research mo, makikita mo lahat ng partner nila na bangko, 'di ba? Kumbaga, naka-ready na sila. Tapos biglang magiging H-bar. Ano yun? It makes no sense, di ba? Kumbaga, ang tagal na nagbi-build ng Ripple ng XRP, kilala na sila. Lahat na nga, may mga papers na nga tayo na ni-news, di ba? Partner sila ng Swift, naging ganito sila ng ganyan. Di sana kung mga nakikita natin dun yung mga, halimbawa, HBAR, XLM. Although, believe ako sa mga coins na yan, sinasabi ko nga sa inyo, mga ESO yan Pero kung gagamitin mo lang yung common sense mo, 'di ba? Na andyan na nasa harapan mo na, hindi mo pa rin nakikita. Bahala na kayo dun. Kayo nang bahala mga idol. Si Ryan Plugin, shoutout sa'yo. Al Fountain. Tol, masama ugali ni Beatboy. Ayan nga, maraming nagsasabi. Yung tagtanggal sa kanya na kumpanya, ayun yung pinuntahan niya Ayun yung pinuntahan niya, tapos doon siya na-aresto. Natandaan ko na yun. Mula noon hanggang ngayon, yung pipindot ng digital circuit. Ayan, si Jess9 Vlog, shoutout sa'yo. Si Efren Baluyot. Ayan, tapos si Jeffrey Cantillon. 20 pieces na XRP. Kahit ilan, kung ano lang yung kaya nyo, sabi nga nila, invest what you can afford to lose, diba? So, ganun lang yun, mga idol. Konti lang din sa akin, tiyaga lang. Ayan. Tandaan natin lahat ng mga nasa taas, nag-umpisa, ibababa. Ayun din ang tiyaga lang. Ayun. Si Jay, April Fools daw. Hindi naman. Nakabili ako last year around 40 plus 25 piraso. Now may tinatira akong 1.3. Pang matagalang hold na. Ayan. Intel, shoutout sa'yo. Si Lysion. LA Gaming Official. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Herbert. All in XRP. Asahan natin loads na sana simula bukas magkaroon ng big pump. Sana nga. Nakita mo yung news ko? Kung paano sinabi ng CEO ng tawag dito, ng Kronos o ng Crypto.com yung Crypto.com CEO explain how XRP ETF will attract 8 billion of inflows in 2026. Diba? Kung hindi nyo pa rin nakikita yung mga ganyan, mga lodi, kasalanan, hindi ko na sabi ko nga sa inyo, nagre-report lang tayo, kumbaga pinapakita lang natin sa inyo kung ano yung ganda ng mga news natin, yung mga coins na hawak natin, sinishare natin, ganun lang, hindi ko naman sinabing bilhin nyo, diba? Pero kung ayaw nyo talaga sa isang coins, kahit na maganda, hindi kayo mapipilit niyan. Mga lodi, bili na lang kayo ng iba. Ganun lang yun. Kung ayaw nyo ng XRP, di bili kayong iba. Ganun lang yun Hindi ko naman pinipilit bumili. Bili kayo ng Pi. Bili kayo ng Bitcoin. Ganun. Si Phil Habi, shoutout sa'yo. Not all country use Ripple blockchain. May kanya-kanyang pagkakatiwalaan yan. Panood ako yung Ripple co-founder. Iba sinusuportahan ng US. Sige, yaman mo na. Wag ka na lang bumili ng XRP. Ganun lang yun. Ganun din ang plano ko, Lods. May pambodega ako sa XRP na nakahanda kasi nagka-crash talaga ang buong crypto bago lumipad ng matindi. Kaya inaasahan ko yung pagbagsak na yan. Pero kung di na yan mangyayari, di okay lang. Ayun, tama. Jens Cortez. Juan de la Cruz. Major institution are positioning. Regulatory clarity is near and XRP reroll utility is about to explode. Ayan.
Yan, sabi niya, $10 daw, max na yun. Yung mga manghuhula pala itong mga to eh. Ako nga ang haba ng ano ko eh, ng pagitan eh. Sabi ko nga sa akin, 11 to 30. Di ba? Sabi ko, $11 to 30, pwede na yun. No? Di ba? Ganun lang. Kung hindi umabot doon, hindi ko siya iti-take profit. Hintayin kong umabot doon sa price na gusto ko. Di ba? Pero kahit na umabot siya doon sa price na gusto ko, pero wala pa doon sa date na gusto ko, may mga plano tayo dyan, mga lodi. Dapat kayo din. Yeah. Nag-glitch. Yung glitch pala yung 21,000, no? Sa mainstream yun eh. Binalita natin. Hindi naman ako nag-invento ng news na yun, di ba? Ang kukulit nyo din eh. Pwede na bang i-hold ang 100 XRP? Lahat yan, kahit nga 1 XRP, pwede mong i-hold eh, mga idol. Isa ka ng worm. Di ba, ganun yun? Isa kang worm. Asan na ba yung ranking ng XRP? XRP rank. Para makita nyo. Ayan Shrimp ka pala pag 100. Pag meron kang 100, sakang shrimp. 200, sakang crab. Pag 500, octopus. Pag 1,000, fish. Pag 5,000, dolphin. At pag 10,000, shark ka na. Di ba? Kaya lang, laki-laki na yung mga yan. Hulaan nyo kung saan ako dyan. Sarap bumili ng pie, pasabay sa lahat, pasabay sa last phase ng bull yan. Baka abutin ng $5. So, pwede naman abutin, mga idol, no? Si Spagler Dumper yan. Clabbies. Nakarma si Beat Boy. Baka naman biglang April Fool's joke lang mangyari sa market. Pasok ng April, biglang naman yung mga glitch tapos di na bumaba yung XRP. Hindi mo rin mawi-withdraw yung mga idol pagka ganun. Magkakaroon ng problema yun pagka ganun, mga lods. Ilang beses na nangyari yun dati sa mga ibang crypto exchange. Depende siguro, pero may mga crypto exchange na pag mga nag-glitch na ganun, hindi mabibili. Kunyari, nakaset ka ng ganun, hindi mo mawi-withdraw yun, mga lods. No? Parang, ewan ko, basta may report pa na mangyayari pagka ganun eh. Si Agility, shoutout sa'yo. Si Mont, si Damong Ligaw kasi yan. Si Sparta, ayan, 2 minutes ago, ayan. Si Rolly Side, ayan. At si Joar Cruz. At si Kevin Alipio. Ayan, shoutout sa inyo lahat, mga idol, no? Sana enjoy yung news natin. Grabe, ang haba, 1 oras na naman ba tayo? Nag-1 oras na. So, ayan, no? Sana enjoy nyo, pero overall, mga idol, na bullish tayo ngayon, kahit na medyo downtrend yung market, bullish yung mga news natin. So, hindi naman tayo pang short term, pang long term tayo. At lahat ng news ngayon is pang long term yung effect. So, goods na goods tayo dyan, mga idol, no? So, yun lang. Sana wag nyo kalimutang i-like yung ating video, mga lodi, no? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet, mga idol. So, yun lang. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo. At What's up? Subscribe to Clubby Steve with me. subscribe to is it my voice good? If you say yes, like and subscribe. If you say no, just comment. So galing, ha? like and subscribe to me and my dad. If you want to watch me, look at the description down below. So you need to watch me because I don't have subscribers because someone didn't subscribe me. Also you need to subscribe and like to me, please. Sa mo 1 oras na. Okay, bye.